Hello, 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 hello. This is Boy Sausaw, ang sawsawero sa issue ng iba. At ngayon ay ating pag-uusapan ang panibagong update patungkol dito kay Harry Roque. Walang kadala-dala itong si Harry Roque. Ano? Walang kadala-dala. Talaga namang kakalabas lamang sa pagkakakontempt ng 24 hours ay muli na namang gumawa ng aksyon at muli na namang inilabas, ginamit yung kanyang mabungangang mga bunganga. Salita ng salita. Napakaraming inilalabas na salita. Ay ngayon, dahil sa kanyang inilabas na salita, ay maaari na naman pong makontempt o makulong itong si Harry Roque. So yan ang ating pag-uusapan at bibigyan natin ng reaction. Kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel at kung gusto mo ng mga ganitong content, ay subscribe muna ako. This is Boy Sausaw, ang sawsawero sa issue ng iba. At ngayon eto nga si Butanding. Etong si Harry Roque. Nabalitaan naman natin, nakakalaya lamang nito ng isang araw dahil sa kanyang pagsisinungaling. Ngayon naman po, makukulong na naman ito si Harry Roque dahil po, alamin po natin ang dahilan dahil nag-aaya po itong magkaroon ng People Power Revolution na naman. Hinihikayat po niya ang mga taong bayan, ang mga taong Pilipino na makisama sa kanila para patalsikin ang administrasyong Marcos at maibalik ang administrasyong Duterte. Grabe po ang ginagawang paninira ng mga ito para mabalik o makuha ulit nila ang kanilang kapangyarihan para naman maprotektahan nila yung may mga kasalanan or in short, mga kriminal. Kaya naman, alam naman natin kung sino yung kanilang mga pinoprotektahan. So panoorin natin ang isang video kung saan nagsalita itong si Harry Roque at nag-aaya ng People's Power Revolution. So ano ang mapapayo at ano ang inyong masasabi about dito kay Harry Roque na nag-aaya ng People's Power Revolution? Kayo ba ay sasama sa kanya? Sinabi niya mismo na nandun lang siya sa EDSA every Friday. Yun yung sinabi niya mismo. So nag-aaya siya. Kayo ba? Sasama ba kayo sa kanyang gagawing People Power Revolution para patalsikin ang administrasyong Marcos? So wag na natin itong patagalin pa. Panoorin na natin ang balita tungkol kay Harry Roque. Kasi contemptible talaga yun eh. You are questioning the authority that was given to the Quad Committee. And when he questioned yung sinasabi nating karapatan natin na mag-cite in contempt ng mga resource person, ay that is contemptible. 2 araw matapos makalabas ng detention facility ng House of Representatives noong August 23, posible na namang madetine si dating presidential spokesperson Harry Roque. Ito ay dahil sa pag-question nito sa otoridad ng House Quadruple Committee o Quadcom na nag-iimbestiga sa posibleng ugnayan ng illegal pogos, illegal drug trade at extrajudicial killings sa ilalim ng Duterte administration. Ayon sa dating Malacanang official, panggigipit dahil sa politika umano kaya ito na cite in contempt ng Quadcom at pinatawa ng 24-hour detention. Nag-ugat naman ang contempt citation dahil sa umani pagsisinungaling nito sa mga kongresista sa dahilan ng hindi nito pagdalo ng pagdinig noong August 16. Ang sabi nila, binastos ko daw ang Kongreso. Kayong mga nakapanood, nambastos ba ako? Hindi! 34 years of law practice. Wala ko alam isang korte na nagpakulong dahil hindi naka-attend ng isang hearing. Bakit sa Kongreso, isa sa 4 na hearing na naimbita ka, hindi nakarating? Bakit may pagkakakulong? Ang sagot, dahil talagang sinusupil nila ang mga kritiko ng administrasyon nito. Sinusupil nila ang kakampi ng sambayanang Pilipino. Sambayanang Pilipino, kakampi daw sila ng sambayang Pilipino. No, mali. No, hindi. Hindi lahat ng sambayan ng Pilipino ay kakampi nila. Kahit ako, hindi po nila ako kakampi. Marami pong hindi kakampi ng mga Duterte.
dahil sa kanilang ginagawang kasinungalingan, lumalaban sa batas, lumalaban sa gobyerno, sa kim, sa kapangyarihan, nakakababa po ng tingin sa kanila. Ano? At hindi lamang ang kakampi ng mga Duterte. Ayon sa House Quadcom chairpersons, ang mga pahayag ng abogado ay maituturing na contemptible act o dahilan upang ma-cite in contempt ulit ito ng Kamara. Naniniwala naman si House Committee on Human Rights Chairperson Manila 6th District Representative Benny Abante, posibleng paglabag sa batas ang panawagan ni Roque sa publiko na magtipon-tipon sa EDSA laban sa kasalukuyang administrasyon. Mga kababayan, every Friday po hanggang lumaki, hanggang mapuno natin ang EDSA. Kita-kita tayo dito sa Biyernes dahil hindi naman po pwede na walang gagawin ng mamamayang Pilipino habang palubog ang bansang Pilipinas. Hindi po tayo papayag. O yan, pakinig ninyo, nanawagan na ang butanding na si Harry Roque. Gusto nga magsama-sama doon sa EDSA para magtipon-tipon at pabagsakin ang Marcos administration. Dahil nawawala na yung kanilang kapangyarihan para maprotektahan ang kanilang dapat na protektahan. So dahil sa kanyang mga sinabi, ay posible na namang ma-cite in contempt o kaya naman makulong. Kayo ba, agree ba kayo sa gagawing hakbang ng Quadcom na posible na namang makulong itong si Harry Roque? Mga ilang araw kaya ang gusto nyong mangyaring kulong dito kay Harry Roque? Iba na yung sinasabi niya eh. He is now calling for sa akin it might also be treasonous, you know, because he's now calling for a people's power to topple down the present administration. Hindi naman siguro tama yung ganun. Yes. May pasaring naman si Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers kay Roque. Medyo parang siguro bawas-bawasan ni yung kayabangan, bawas-bawasan. Attorney Harry Roque, yung paniwala na napaka-importanting political figure niya. Yan, pa-importante. Ano? Pa-special. At ang isa pa, ang kayabangan, ang pinapairal ng nito nga si Harry Roque. Akala nila ma-impluwensya pa sila? No. Dahil ngayon, sa ginawang tawag dito, pag-check kung sino yung pinakamaraming anong tawag dito, nakalimutan ko na. May pinakamaraming boto ay mas malaki ang kumakampi sa mga Marcos administration kumpara. Bumaba po ang bilang ng mga kumakampi dito kay kay Duterte administration o Duterte. Kay Harry Roque. Para sikilin yung kanyang freedom of expression, para sikilin yung kanyang what do you call this, yung kanyang mga sinasabi, no? So Wednesday, August 28, nakatakda ang ikatlong pagdinig ng House Quadcom kung saan inaasahang haharap muli si Attorney Roque. Ayon naman sa abogado, nasa Quadcom ang pasya kung ipapasite in contempt uli siya. Samantala, okay, ayan. Yan yung sinasabi ko sa inyo kanina na magsasite and contempt na naman siya dahil sa kanyang ginagawang mga kabulustagan laban sa gobyerno. Kayo ba? Ilang araw ang gusto nyong makulong na naman itong si Harry Roque? Gusto kong mahingi ang inyong opinyon at makapag-comment kayo dyan sa ibaba. Dahil itong mga ganitong klase ng tao, nasakim sa kapangyarihan, hindi lumalaban ng patas. 'Di ba? 6 years po ang panunungkulan ni Marcos. Hintayin nyo yung 6 years at lumaban kayo. Saka kayo lumaban, hindi yung ilang taon pa lamang. Ilang taon pa lamang pong nanunungkulan ang ating Presidente Marcos, pero gusto na nilang agawin. Hayaan nyong hintayin yung 6 years. Lumaban ulit kayo. Tingnan natin kung iboboto pa kayo ng mga tao dahil sa inyong ginagawa. Dati, Maka-Duterte ako. Maka-Duterte ako talaga. As in. No? Talagang gustong-gusto ko yung ginagawa
ng Duterte administration. Pero sa ginagawa ngayon nila, nawawala na yung tiwala ko sa kanila, bumaba na alis yung pagka-idolo ko sa mga nagawa ni Duterte dahil sa kanilang kasakiman sa kapangyarihan. So yun lang for today's video. Once again, this is Boy Sausaw, ang sausawero sa issue ng iba. Maraming salamat and don't forget to subscribe sa aking mga videos and nagla-livestream din po ako. Inaanyayahan ko po kayo na manood araw-araw sa aking mga ginagawang livestream. Again, this is Boy Sausaw, ang sausawero sa issue ng iba. Maraming salamat at mabuhay po kayong lahat.